Bakit sa Islam ay bawal ang baboy? Magandang paksa. Ito po ang ating paksa sa araw na ito. Ang mga kamusliman sa buong mundo ay hindi kumakain ng karning baboy. Ito ang isa sa pinakakilalang ipinagbabawal sa Islam. Pero bakit nga ba bawal sa mga Muslim ang kumain ng baboy? Ipaliwanag po natin ito ng detalyado. Gagamitin natin ang mga verses ng banal na Quran, kasama na ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din ang mga bersikulo mismo sa Biblia, at maging ang mga findings ng pinakamalalaking medical research groups sa buong mundo. Nang sa gayon po ay maliwanagan ang ating mga kababayan. Opo, ito pong lecture na ito ay para po sa ating mga kababayan na kumakain ng karning baboy. Para po ito sa inyong ikabubuti. Kaya po namin ito ilalahad sa inyo ng detalyado. Makinig ka lamang po para ito sa kabutihan mo. Ang katunayan po ay hindi lamang ang itinuturo ng Islam, ay ang kung ano ang mga dapat at di dapat gawin sa buhay, kundi pati na rin ang kung ano ang ikabubuti natin sa mundong ito at ikaliligtas na rin ang ating kaluluwa sa kabilang buhay. Kung ano man ang ipinag-uutos ng Islam sa sangkatauhan, ay tiyak na ikabubuti ng tao. At kung anuman ang mga ipinagbabawal ng Islam ay siguradong makakasama sa tao. Anang wika pa ng Quran sa malapit-lapit na pakahulugan? At kaniyang ipinahintulot sa kanila ang mabubuting bagay at nagbabawal sa kanila ng kasamaan. Chapter 7, verse 157, Quranul Karim. At ano nga po ba ang sinasabi ng mga verses ng Quran tungkol sa karne ng baboy? Sige po, basahin natin isa-isa. Unang verse, basa. Katotohanan, ang kanyang ipinagbabawal lamang sa inyo ay ang kumain ng laman ng patay na hayop at dugo, at laman ng baboy, at ang anumang kinatay bilang alay sa iba bukod sa Allah. Chapter 2, verse 173, Quranul Karim. Pangalawa po na verse ng Quran, basa. Ipinagbabawal sa inyo bilang pagkain ang mga patay na hayop, dugo, laman ng baboy, at ang alinmang inialay sa iba, sa mga diyus-diyusan, bukod sa Allah. Chapter 5, verse 3, Quranul Karim. Ito pa, pangatlong verse, basa. Sabihin mo, wala akong matagpuan sa anumang ipinahayag sa akin na ipinagbawal sa sinumang kakain nito, maliban lamang kung ito ay patay na hayop o dugo na tumulo o laman ng baboy, sapagkat katiyakan ito ay marumi, o kung ito ay kinatay bilang paglabag, tulad ng pagkatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah. Chapter 6, verse 145, Quranul Karim. Pang-apat na verse sa Quran, basa. Ang kaniyang ipinagbawal lamang sa inyo ay ang kumain ng laman ng patay na hayop, dugo, laman ng baboy, at alinmang hayop na kinatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah. Chapter 16, verse 115, Quranul Karim. Kapag ang isang bagay ay ipinagbawal sa Quran, ay nangangahulugan po ito
na isang seryosong bagay, isang mabigat na babala, na maaring maghatid sa impyernong apoy sa sinumang susuway nito. At ano naman ang sinasabi ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa baboy? Suportado ng hadith ang pagbabawal ng Quran sa baboy. Sinasabi ng hadith na ang kumain ng baboy ay kasama sa mga major sin o mortal na kasalanan. Anong hadith? Basa. Isinusumpa ng Allah ang alak, ang uminom nito, ang naghahain nito, at may karugtong pa yung hadith, at ang kumakain ng baboy. Source natin, Sunan Abi Daud, hadith number 3488. Ang kumain ng baboy ay napakamabigat na kasalanan. Tatanggap ito ng sumpa ng Allah na gaya ng sumpa sa pag-inom ng alak. At ang pagbebenta ng Muslim ng baboy ay bawal din. Bilang katibayan na bawal din ang Muslim magbenta ng baboy, ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basa. Kapag ipinagbabawal ng Allah ang isang bagay, ay ipinagbabawal din niya ang halagaan nito. Hadith po, Sunan Abi Daud. Ang turo po ng Islam ay pamumuhay na dalisay, malinis at halal. Kapag ang kinakain natin ay halal, ang ating puso at kaluluwa ay malinis din at dalisay. Ipinagbabawal ng Quran at ganun din ng hadith ang anumang marumi na gaya ng baboy. Sa Islam ay dalawa ang uri ng kalinisan. Una, ang kalinisang espiritual at pangalawa, ang kalinisang pisikal. Kailangan ang Muslim ay malinis bago tumindig sa pagdarasal. Ano ang sinabi ng Quran patungkol sa pagpapanatiling malinis at dalisay ng sarili? Basa, katotohanan. Ang Allah ay nagmamahal sa sino mang lagi na nagbabalik loob sa Kanya sa pamagitan ng tawbah, repentance. At siya ay nagmamahal sa mga nagpapadalisay ng kanilang mga sarili. Chapter 2, verse 222, Quranul Karim. Ang Islam ay hindi lamang patungkol sa paglilinis ng ating katawan, kundi ganun din ang pagdadalisay sa ating puso at kaluluwa, at ganun din sa kung ano ang ipinapasok natin na pagkain at inumin sa ating katawan. Yaon lamang halal at mabuti ang ating kakainin at iinumin para na rin sa ating kabutihan, kaligtasan at seguridad. Anang isa pang verse? O sangkatauhan, magsikain kayo mula sa anumang pinahihintulutan at mabubuti sa kalupaan. Chapter 2, verse 168, Quranul Karim. Kung kaya't bawal talaga sa Islam ang baboy dahil ito ay marumi. Ano nga muli ang sabi ng Quran? Ulitin natin yung binasa natin kanina. Katotohanan. Ang kanyang ipinagbabawal lamang sa inyo ay ang kumain ng laman ng patay na hayop at dugo, at laman ng baboy, at ang anumang kinatay bilang alay sa iba bukod sa Allah. Chapter 2, verse 173, Quranul Karim. At kahit na napakaliit na bahagi lamang ng karning baboy ay haram o bawal. Wala ring kinalaman kung paano ba niluto ito at kung paano ba ito inihain. Wala ring kinalaman kung napakaliit lamang nakagat sa kainan or nakakakubli ang bahagi nito sa anumang ingredients o sangkap ng pagkain. Malinaw ang mandato ng Allah. Kahit pa man din napakaliit-liit na bahagi, ang haram ay haram pa rin talaga.
At kailangan maging maingat ang Muslim sa haram dahil pwedeng maapektuhan ng kahit kaunti lang na subo ng haram ang mga dasal at panalangin ng Muslim. Kapag tayo ay kumain ng haram na pagkain, ang ating mga dua or supplications, ang ating mga panalangin or salah, at ang ating iba pang mga gawaing kabanalan, mga gawaing ibada, ay maaaring makansila o hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan ng isang hadith. Ang isang lalaki ay naglakbay sa malayo, ang kanyang buhok ay magulo, at siya ay alikabukin. Itinataas sa langit ang kanyang mga kamay at nagsasabing, "O Panginoon! O Panginoon!" Ngunit ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang inumin ay haram, ang kanyang kasuutan ay haram, at siya ay pinalusog ng haram. Kaya't paano siya tutugunan? Authentic po na hadith, Sahih Muslim, hadith number 1015. Ang hadith na ito ay nagpapatunay na ang kumain ng kahit kaunti lamang na haram tulad ng pagkain na may nakahalong pork contaminated ingredient ay maaaring ikareject ng ating mga gawaing pagsamba. Ang paglabag sa Allah na gaya ng kumain ng kaunting bahagi ng karning baboy ay may parusa, ay ganon ding ang pagsunod sa Allah sa kahit na mumunti lamang nagawa ay may kaukulan ding gantimpalang kabutihan. Upang maprotektahan ang ating mga prayers, ganon din ang ating mga puso, kasama na ang anumang gawain nating ibadah, upang mailapit natin ang ating mga sarili sa Panginoong Allah, ay kailangang maging maingat tayo na maiwasan natin ang lahat ng uri ng haram, lalong-lalo na ng karning baboy. Dumako po tayo sa mga medical findings ng pinakamalalaking research group sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa pinakamalalaking mga medical research groups sa Europa at Amerika, pati na sa Asia, ang karning baboy ay mapanganib din sa kalusugan. Kapag sinabi ng Quran na ang baboy ay haram, ay hindi lamang ito, mga kapatid, alam ng mga tao. Hindi lamang nila alam ang panganib na maidudulot nito sa bawat buhay at kalusugan ng tao, kundi pati na po sa kanyang kaluluwa. Sa panahon ngayon, sa tulong ng advanced medical research, ay napatunayan na ang karning baboy ay nagdudulot ng iba't ibang pinsala at kapahamakan sa katawan ng tao. Ang karne ng baboy ay naglalaman ng mga mapanganib na parasitiko at maliliit na uod na mapaminsala sa katawan na kahit ilang oras pang pakuluan ay buhay pa rin at mangingitlog at mabubuhay sa katawan ng tao sa loob ng 40 years. Ito ay napatunayan na ayon sa mga medical research groups ng Europa at Amerika. Merong tinatawag na Trichinella spiralis or porkworm. At ito ay nagdudulot ng sakit na trichinosis na humahantong sa lagnat, hapdi at maging sa kamatayan ng pasyente. Meron ding Taenia solium na parang tulad sa tapeworm ng baboy. At ito ay nakakapasok sa utak ng tao at nagdudulot ito ng panginginig ng katawan, pangingisay. Meron ding Toxoplasma gondii na nagdudulot ng sakit na
Ang mga parasitiko na ito ay nakakasurvive at nakakapag-contaminate maging sa kusina at sa iba pang mga pagkain upang wasakin ang kalusugan ng tao. Ang baboy ay may mas maraming taba at kolesterol kaysa sa ibang karne at ito ay nagdudulot ng mga sakit sa puso. Ang baboy ay hindi rin pinapawisan ng maayos, kaya't may taglay ito na mas maraming toxin sa loob ng katawan nito. At alam ba ninyo kung saan ay ipon ng toxin na ito? Sa taba ng hayop, at tumutuloy ito sa karne na kinakain naman ng tao ang karne. At paano na ang tungkol sa hormones and antibiotics? Kadalasan ay inaalagaan ng baboy sa maruruming lugar. Binibigyan sila ng mga antibiotics para panlaban sa sakit na pwedeng mauwi sa tinatawag na antibiotic resistance hormones sa katawan ng baboy na makakaapekto naman sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga babaeng buntis at sa mga maliliit na bata. Alam ng Islam bago pa man malaman ng siyensya. Noon pang matagal na panahon bago bigyan ng babala ng siyensya ang mga tao tungkol sa baboy, ay ipinagbabawal na ito ng Islam. Yan ay sapagkat alam ng Allah ang lahat ng bagay, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang parating sa kinabukasan. Hindi kailangan ng Quran ang siyensya para patunayan ano ang tama. Ngunit kapag ang siyensya ay sumang-ayon sa Quran, ay nakakatulong ito sa mga tao para maintindihan nila ang wisdom ng Allah. Ang baboy ay common na sa mga sinaunang panahon, kasama na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At common ang kinakain ito ng mga tao. Ngunit ang sabi ng Islam ay huwag kainin ng baboy. Ang Islam ay pinuprotektahan ng tao bago dumating ang anumang problema. Ang Islam ay preventive. Ito ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng bagay na nagdudulot ng pinsala at mga kapahamakan sa tao. Ito ang kampanya ng Islam dahil alam ng Islam na ang katawan mo, kapatid, ay may karapatan sa iyo laban sa anumang makakapinsala sa katawan mo. Anong sabi ng hadith? Ang katawan mo ay may karapatan sa iyo. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, hadith 5199. Tingnan mo na lamang paano ba ang hayop na gaya ng baboy namumuhay. Hindi lamang ang isinaalang-alang ng Islam ay paano ang lasa ng isang karne ng hayop, kundi tinitinan din nito ano ang klase ng hayop ang kakainin ng tao. Ang mga baboy ay napakaruming hayop. Kinakain nila kahit na ano pa, basura, dumi ng tao, dumi ng hayop, at kinakain din nila pati na patay at nabubulok na hayop. Ito ang sanhi kung bakit ang katawan ng baboy ay puno ng bakterya at mga viruses. Hindi sila kasing linis ng mga tupa, baka, kambing na ang kinakain ay damo. Isa pa, ang baboy ay may kakaibang digestive system. Ang mga halal na hayop na gaya ng baka ay nginunguya nilang mabuti ang kanilang kinakain. Ito ay nakakatulong na linisin ang kanilang katawan ang kanilang kinakain. Ang baboy ay hindi ngumunguya. Ngasab lang ng ngasab ang baboy, kaya't nananatili sa mga katawan ng baboy ang dumi at mga sakit ng iba't ibang mikrobyo. Pakaisipin mo na lang kung ano ang sinasabi ng siyensya at mga doktors sa kasalukuyan. Maging ang mga non-Muslim doctors and researchers ay nagbibigay na ng babala sa mga tao patungkol sa baboy.
Ang World Health Organization, WHO, ay nagbabala noon pang 2015 na ang mga produkto ng karne ng baboy na gaya ng bacon at sausage ay nakakapagdulot ng kanser. Ang iba pang mga doktor ay humantong na sa punto na sinasabihan nila ang mga bata, mga pasyente at mga babaeng buntis na lumayo sa karneng baboy at huwag kumain ito. Marami na rin ang mga taong health conscious ang buong ingat na iniiwasan sa kanilang diets ang baboy. Ang patakaran po ng Islam ay hindi lamang batas, kundi ito ay proteksyon para sa kapakanan ng tao. Ang karning baboy ay naaapektuhan nito maging ang kaluluwa ng tao. Sa Islam, kung ano ang kinakain mo ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi naaapektuhan din nito ang puso mo, ang kaluluwa mo, at ganun ding naaapektuhan din nito ang mga prayers mo. Kapag nakakain ka ng pagkaing naglalaman ng haram, ay hindi tanggap ang iyong mga panalangin or dua, ang iyong mga dasal or salah, at ang iba pang mga gawain mong ibada o mga acts of worship ay rejected. Malinaw? Okay, dumako naman tayo sa ano naman ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa karne ng baboy. Ipaliwanag naman natin, dumako tayo sa mga sinasabi ng Biblia patungkol sa karne ng baboy na bawal nga talaga kainin. Leviticus chapter 11 verses 7 at saka 8. Basa. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumaldumal nga sa inyo. Nakita ninyo? Ha? O, ito pa. Deuteronomy chapter 14 verse 8. Basa. Huwag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguya ang kinakain nito. Ito ay marumi. Huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ito o hahawakan ang kanilang patay na katawan. Allahu Akbar. Narinig ninyo mga kababayan kakristyanuhan? Okay. Gaano ba kasama ang baboy sa paningin ng Biblia? Heto po ang mga sumusunod na mga chapters at saka mga verses ng Biblia na lahat po may kinalaman sa baboy. Either diretsan or indirect. Lahat po ng mga verses na babasahin ko sa inyo na numero, paki-double check, lahat po ito may kinalaman sa baboy. Proverbs chapter 11 verse 22. Isaiah chapter 65 verse 4. Isaiah chapter 66 verse 3 at saka verse 17. Unang Maccabes chapter 1 verse 47. Pangalawang Maccabes chapter 6 verse 18. Pangalawang Maccabes chapter 7 verse 1. Matthew chapter 7 verse 6. Matthew chapter 8 verses 30, 31, 32. Mark chapter 5 verses 11, 12, 13, 14, 16. Lucas chapter 8 verse 32, verse 33. Lucas chapter 15 verse 15, verse 16. Lahat po ng mga Bible verses na iyan ay may kinalaman po patungkol sa baboy. Bilang conclusion, bilang pangwakas, ay manalangin po tayo sa Panginoong Allah. O Allah, ipagkaloob mo po sa amin ang kadalisayan sa kung ano ang aming kinakain, iniinom, isinusuot at kabuhayan.
Ipagkaloob mo po sa amin ang sinseridad, pagiging ikhlas sa kung ano ang aming ginagawa. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagsunod sa kung ano ang iyong mga ipinag-uutos at pag-iwas sa anumang inyong ipinagbabawal. O Allah, iligtas mo po kami sa kung anumang kapahamakan na magbibigay ng pinsala sa aming katawan at sa aming kaluluwa. At gawin mo po kami na kasama ng mga yaong nakarinig at sumunod. Allahumma amin.